So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, so i-review natin ngayon 2025 ang isa nating ni-review na entry-level smartphone before, which is the Itel S25. So maganda pa siyang i-purchase ngayon 2025 lalo na wala pang ganong lumalabas na entry-level smartphone today. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout sa nakanood ng unbox, game test and review ko last year ng Itel S25, and this time i-review natin ulit itong smartphone na to ngayong 2025, lalo na March 2025 that malapit na yung 3/3 sale, at nag-decide ako i-review siya dahil available pa naman siya sa market or sa Shopee, and even sa mga mall is available pa naman ng Itel S25. So yun nga, ang SRP nito is almost 6,600 pesos with 8GB of RAM and 128GB of internal storage. So, yun. Pero ang presyo niya ngayon sa Shopee, mga ka-J-Vlog, with free SIM card pa nga, according sa kanilang official store sa Shopee, 6,364. And yun nga, medyo mababa siya sa kanyang SRP. Pero, pag binili nyo to sa Shopee, there's a possibility na makuha nyo pa to ng below SRP niya. Dahil yun nga, pag bibili kayo sa Shopee is mas mababa talaga yung price ng mga smartphones doon. And I know maraming natatakot bumili online at nag-hesitate bumili sa official store nila sa Shopee. Again mga J-Vlog, wag kayong mag-alala. Ilang beses ako bumili sa Shopee, sa mga official store lang, at sa mall lang kayo bibili, or sa Shopee Mall and even Laz Mall. Doon lang kayo bibili ng mga devices nyo, at manigurado legit na may madi-deliver. Pero again, minsan may nakikita kong reports na nakakuha sila ng hindi magandang parcel when it comes sa kanilang order, or hindi yun yung parcel nila, or walang laman dun, pero sa mall sila bumili. Again, nagkakaroon yan ng discrepancy sa delivery. Hindi na siguro fault ng seller yan, pero syempre kung nandun kayo sa platform, or safe, syempre safe yung ano nyo sa platform, basta i-video nyo while unboxing it, para kunyari mayroong discrepancy sa delivery, meron kayong proof sa Shopee or sa Lazada ng inyong parcel na wala talaga. So again, pag bibili kayo sa online, legit naman dyan, pero maging mapanuri pa rin pagka receive sa inyo, unbox na sa harap nila, or i-video nyo rin para meron kayong proof na ibibigay kung sakaling may discrepancy. Pero again, ako 5 taon na akong bumibili sa Shopee, wala pa naman akong na-encounter na mga ganyang scenario. So kung interested din pala kayo bumili ng Itel S25, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang mga J-Vlog. So itong si Itel S25 ay medyo naging gumawa siya ng ingay last year when it comes sa affordability na device. Syempre nung holiday season, maraming naghahanap sa ating mga smartphone na sobrang mura tapos maganda yung specs. So ma-offer yan ng Itel S25, and take note na meron din tong Itel S25 Ultra. So sa Itel S25 Ultra, curved display siya. And for me, itong Itel S25 is maganda na to, hindi pa yung Ultra. Mas nagustuhan ko to S25, kahit na flat display siya or yung non-Ultra, is AMOLED display din po itong smartphone na to. So yun yung isang maganda dito sa Itel S25. And about sa specifications niya, yun nga, napakalaki ng smartphone na to, 6.78 inches. At ang maganda dito, AMOLED display pa itong smartphone na to. Mataas din ang resolution niya, Full HD Plus 1080p with 120Hz screen refresh rate. So, syempre, last year is Android 14, pero hindi natin alam kung ma-update pa to sa Android 15. Pero malakas naman ang chance na ma-update tong Itel S25 kasi nagpa-promise naman na even sa mga entry-level smartphone ng Itel Tecno and Infinix na mga software update. And meron na rin track record yung mga brand na yan when it comes sa software update sa kanilang mga older generation devices. So, yon, Android 14, syempre late pa naman yan, na bagong-bago pa naman yan, even though may Android 15 na, pero yung Android 15 ngayon is medyo pili pa lang. Usually, pag mga lumalabas yung mga smartphones today na mga bago, nasa Android 14 pa rin, pero naka-ready na yan sa Android 15. Malay natin si Itel S25, ganun din naman ang scenario dyan. The chipset is fine, Unisoc T620 with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU niya is Mali G57. When it comes sa chipset niya, na game test ko na tong Itel S25 and super satisfied naman ako sa mabibigay niyang performance. Unang-unang na-enjoy ko sa paglalaro dito sa smartphone na to is yung overall display nga. Biruin mo,
sa AMOLED display, malaking tulong din yan when it comes sa gaming. Mas nakaka-enhance pa yan ng graphics ng mga nilalaro nyo. So, solid din naman ang gaming performance ko sa Itel S25. And I know iba, minamalit yung Unisoc chipset pero again, check nyo rin yung kanyang GPU, Mali G57 na which is okay yan sa entry-level smartphone gaming. So, kumbaga, makakalaro rin naman kayo ng mabuti dito sa Itel S25 dahil okay rin yung RAM at ROM niya. Perfect na perfect din, 8GB 128. Sa camera naman, meron siyang main camera na 50 megapixel at mataas ang front-facing camera niya, 32 megapixel. Nakapag-provide na rin ako ng photo samples ng Itel S25 before and sobrang linaw rin ng camera ng smartphone na to. Dalawa biometrics nito, face unlock at fingerprint scanner. At ang malupit sa Itel S25, an entry-level smartphone with 6,000 price tag, in-display fingerprint scanner pa ang i-offer ng smartphone na to. A huge advantage and of course sa mga ibang competitors niya na hanggang ngayon nasa side-mounted fingerprint scanner pa rin. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery with 18-watt fast charging. So when it comes sa kanyang 18-watt fast charging, I know hindi na yan fit when it comes sa 6,000 to 7,000 price tag. 18 watts, mas okay yan for 5,000 pesos price tag. Siguro mas okay ditong binigay nilang fast charging rate is 33 watts. Pero again, for me, yung conclusion ko dito, hinati talaga ni Itel yung specs na ito. Biruin mo, nag-all-in sila sa display. Siyempre, mag-cost cut sila sa mga ibang specifications para ma-achieve yung 6,000 pesos price tag. And I think 18 watts is okay rin naman yan. Fast charging rin naman yan, don't worry. Yung 5,000 mAh, full charge naman niya within 1 hour din. So yun, next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang reasons kung bakit okay pa rin i-purchase ang Itel S25. Lalo-lalo na naghanap kayo ng isang napakamurang smartphone na merong magandang specifications. Number 1 sa overall display. Display talaga, hands down ako sa Itel S25. Unang-una, naka-AMOLED, 120Hz at ng taas ng resolution, Full HD Plus 1080p sa 6,000 pesos price tag. Kumbaga, bibigyan kayo na itong premium display sa napakamurang halaga lang. So, yan yung isang advantage ng Itel S25 sa mga ibang competitors niya, yung kanyang gorgeous display. Second mga ka-J-Vlog, sa RAM at ROM. Yung RAM at ROM, again, is very reasonable. Mataas naman yung RAM niya, 6,000 pesos, naka 8GB of RAM. And 128GB for me is the minimum storage na talaga na pwede natin magamit, lalo-lalo na pag i-focus is photography and gaming. RAM at ROM na gustuhan ko rin naman dito sa Itel S25. Next, na i-consider nyo camera. Maganda camera nito, malinaw din naman, and 50 megapixel is just fine sa ganitong segment, and I think single camera lang itong si Itel S25. So okay na rin ginawa nilang single camera to. Hindi na lang nila to nilagyan ng getup na triple rear camera, dual rear camera. Tapos yung pangalawang camera mo, AI lens, tapos triple rear camera mo, AI lens, tapos depth sensor. So okay na yung single camera mo, cost cut mo na yung mga iba. Bigyan mo na lang to na mas mamalagang mga specifications besides sa ganyang mga getup na dual or triple rear camera na hindi naman talaga legit na mga lente. So next mga ka-J-Vlog, sa kanyang in-display fingerprint scanner, ito rin yung deal breaker dito sa smartphone na to. The in-display fingerprint scanner, again, sinabi ko na yan sa earlier part ng ating video na bibihira lang po na magkaroon ng in-display fingerprint scanner sa ganitong murang halagang smartphone. Kumbaga, again, yung mga competitors niya, side-mounted fingerprint scanner pa rin. So, dito is a huge advantage yan ng Itel S25. And next sa chipset. Yung chipset niya, hindi po mabagal na chipset yan. Okay na okay yan. All-rounder yung chipset na yan. Kumbaga, pwede siya for gaming. Okay rin siya for multitasking. Kumbaga, pag magna-navigate din kayo dito, hindi siya mabagal. So, overall, maganda naman tong Unisoc T620. Hindi po siya mabagal na chipset. Snappy rin naman siya sa entry-level segment. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga reasons kung bakit still maganda pa rin i-purchase ang Itel S25 ngayon 2025. So, kung interested kayo dito sa smartphone na to, available naman siya sa Shopee. Kung interested kayo dyan, ilalagay ko po yung link niya sa description box. Add to cart nyo na. So, super sulit pa rin itong smartphone na to at isa to sa napagandang entry-level smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025.